Pinakikilala si Michael, isang lalaki na nahihirapan at kapos sa pera kaya hindi makabayad ng renta ng kanyang tirahan. Isa siyang artist sa propesyon. Bukod dito, kumikita rin siya ng kaunti mula sa kanyang sining. Nakikita siyang naglilok ng portrait ng isang napakagandang babae habang nakaupo sa kalye. Namangha siya sa obra maestra nang matapos ito, ngunit handa na siyang magsimula ng bagong painting nang dumating ang isang marangyang kotse, ang pinakamayamang tao sa baryo ang nasa loob. Nagulat si Michael nang malaman na ang kasama nito ay kanyang dating niyang kasintahan. Sadyang ipinapahiya ng mayamang lalaki si Michael sa harap niya. Tinapunan niya ng pera si Michael at pinagtatawanan, dapat sapat na ito sa buong sahod mo sa isang araw. Pagkatapos ay tumatawa sa kanya. Si Michael ay nahihiya at kinokolekta ang kanyang mga gamit at patungo sa kanyang kupas na kotse. Sa totoo lang, mahirap sabihin kung siya ba ang nagmamaneho nito o ang kotse ang humihila sa kanya. Bumalik si Michael sa kanyang baryo, isang lugar na puno ng mga artist, mga galerya, at mga tahanan ng mga pintor. Maaari mo itong tawagin isang kanlungan para sa mga artista. Habang pauwi, nakasalubong niya ang may-ari ng bahay na humihingi ng overdue na upa. Pagod na, itinapon ni Michael ang pera sa upa sa mukha nito. Bago siya makahakbang palabas, sinabi ng may-ari ng bahay, iyon ay para lang sa nakaraang buwan. May utang ka pa sa buwang ito. Sagot ni Michael nang walang pakialam, babayaran ko na lang mamaya. Na ikinagalit ng may-ari ng bahay sapat upang magtapon ng bote ng tubig sa kanya. Ngayon, aasahan mo siguro na ibabalik ito ni Michael, di ba? Hindi. Ang mabait na si Michael ay kinuha ang bote at mahinahong inilagay ito sa kanyang koleksyon. Nangungulekta at nagbebenta siya ng mga plastik na bote tuwing katapusan ng buwan. Pagkatapos, binisita ni Michael ang gallery na kanyang pinapangarap, isang lugar na nais niyang ipakita ang kanyang mga likhang sining. Sa isang araw. Tulad ng bawat araw, lapit siya sa may-ari ng gallery at hinihiling na sagutin ang kanyang pagpipinta. Nagbibigay pa siya ng pera. Ngunit tumawa ang may-ari at sinabi, hindi pa nito masasakop ang 1 metro kwadrado ng pader. Iniwan niya si Michael at umakyat sa itaas. Sinundan siya ni Michael, nagmamakaawa na ipakita ang kanyang pinta. Malamig na sagot ng may-ari, basura ang sining mo, Michael. Ipinaliwanag ni Michael ang kanyang sarili, sobrang galing ko na ngayon. Kahit ang girlfriend ko na si Eunice ay humahanga dito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko, ang girlfriend mong si Eunice ay bulag. Seryoso, hindi ako nagbibiro. Nawalan siya ng paningin dahil sa problema sa matataon na ang nakalipas. Tumawa ang may-ari ng gallery. Kaya, umaasa ka sa opinyon ng bulag mong girlfriend. Nawala ka na. Pagkatapos ituro niya ang isa pa pagpipinta ng isang patatas at sinasabi, ngayon ito, kapag tiningnan ko ito, talagang nakakararamdam ako ng gutom. Ganun kasigurado ang itsura nito. Si Michael, na nadurog, ay hindi alam ang sasabihin. Ngayon tungkol kay Eunice, hindi siya makakita, at ang tanging trabahong mahanap niya ay bilang isang massage therapist. Sa kasamaang palad, inilalagay siya ng trabahong ito sa panganib ng pang-aabuso, at sinasamantala ng mga tao sa lugar ang kanyang pagkabulag. Isang araw, nahuli ni Michael ang isang tao na inaabuso siya at agad na naghiganti, ginagawan ang mga nang-aabuso ng eksaktong ginawa nila sa kanya. Sinabi niya sa kanila, ngayon, nararamdaman niyo ba ang nararamdaman ng batang dalaga na ito? Inaasahan niyang pagsisisihan nila ang kanilang mga ginawa, ngunit sa halip ay nagkaisa sila at binugbog siya. Pagkatapos ng pambubugbog, pumunta si Michael at si Eunice sa apartment kung saan siya ginagamot niya ang kanyang mga sugat. Pinapalabis ni Michael ang mga bagay-bagay, sinasabi, pinatumba ko silang lahat ng walang awa. Sinabi ni Eunice na narinig ang mga sumasalakay na sumisigaw, narinig ko silang nasasaktan dahil sa mga suntok. Hindi niya alam na si Michael pala ang sumisigaw. Pagkatapos, binigla siya ni Michael ng isang regalo, isang pares ng sapatos. Gustong-gusto niya ito. Sumayaw sila ng magkasama ng ilang sandali. At nang lumapit si Michael upang halikan siya sa bibig, huwag kang magtaka kung bakit, biglang narinig niya ang ibang tao sa silid. Tinanong niya, sino yon? Mabilis na sinabing ni Michael, isang kaibigan lang na naalis sa inuupahan. Mananatili siya sa akin. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na ipikit ang mga mata, ngunit hindi komportable si Eunice at umalis. Pagkaraan, pumunta sina Michael at ang kanyang kaibigan sa bubong upang uminom ng ilang inuming alak. Sobrang lasing nila hanggang sa sila'y nakatulog. Biglang lumitaw ang isang spaceship sa ibabaw nila. Nagising si Michael sa pagkaalarma at sinubukang gisingin ang kanyang kaibigan, ngunit tulog na tulog ang lalaki. Ang spaceship ay lumundag sa ibabaw mismo ng kanilang lugar. Nakita ni Michael ang isang babae na bumababa mula sa spaceship. Mukha siyang kartoon karakter at itinuturo niya ang dalawa pang iba na bumaba kasama niya. Mukhang pumunta sila sa lugar upang mag-drawing. Sinubukan ni Michael na kunan sila ng litrato, pero nakalimutan ng hangal na nakabukas pa ang flash, kaya nakakita siya ng mga alien at nawala sila sa loob ng ilang segundo kasama ang kanilang sasakyan. Ngunit napansin ni Michael na may naiwang bagay sila. Nang tiningnan niya, nakita niya na isang panulat iyon. Dahil siya ay isang artist, itinabi niya ito at natulog. Kinabukasan ng umaga, nagising siya nagulat, naaalala ang lahat. Nakita siya ng kaibigan niya at nagbiro, patay ka ba o natutulog lang?
Sinimulan ni Michael na ikwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa bubong. Sa kanyang gulat, sinimulan ng kaibigan niya na tapusin ang mga detalye para sa kanya. Natingnan ni Michael na baka nakita rin ito ng kaibigan niya. Ngunit ipinaliwanag ng kaibigan niya na nagmumumog lang si Michael habang natutulog sa buong pangyayari. Lumalabas na bago matulog, nagdrawing pa nga si Michael ng 3 alien. Nawala ang pag-asa ni Michael na maniwala sa kanya ang kaibigan niya at lumabas upang magpinta ng mga tao sa kalye. Habang siya ay nagpipinta, nauubos ang kanyang pintura. Naghahanap siya ng bago, ngunit hindi niya makita ang tamang kulay. Pagkatapos, napansin niya ang alien pen mula kagabi. Sinubukan niya ito sa ibang pahina, at biglang ang pagguhit na ginawa niya ay nagiging totoong. Nabigla siya. Iginuhit niya ang isang mansanas. Muli, nagiging totoo ito. Kinain niya ang mansanas at talagang totoo ito. Inilagay niya ang mansanas sa kanyang bulsa at dali-daling nilapitan ang kanyang kaibigan upang sabihin ang lahat. Ipinakita niya kung ano ang natira sa mansanas at ipinaliwanag na siya mismo ang gumawa nito at ito ay nabuhay. Ngunit gaya ng dati, hindi naniniwala ang kanyang kaibigan sa kanya. Upang patunayan ito, iginuhit ni Michael ang isang gintong baras tulad ng hiling ng kanyang kaibigan. Ngunit nakagugulat, hindi agad naging totoo ang pagguhit. Tumawa lamang ang kanyang kaibigan. At itinatapon ang papel sa bintana. Bigla, narinig nila ang isang matandang lalaki na sumisigaw sa sakit. Tinatamaan ng papel ang kanyang ulo. Sinusumbong siya ng matanda dahil sa pagtatapon ng mga basura mula sa bintana, ngunit nang makita niya ang gintong bar sa lupa, kinuha niya ito, ipinasok sa kanyang bulsa, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Dito naniwala sa wakas ang kaibigan ni Michael sa kanya. Sinabi niya kay Michael na gumuhit ng mas malaking gintong bar na ginawa niya at parehong namangha sila. Dahil nakatira sila sa isang maliit na silid, nagpasya si Michael na gumuhit ng isang higanteng palasyo. Ginuhit niya ito at biglang lumitaw ang palasyo sa gitna ng lungsod mula sa wala. Nagulat ang mga tao. Dumating ang pulis ng sandaling iyon, parehong litong-lito. Narito lang kami 5 minuto ang nakalipas. Sino ang may oras para itayo ito? Tinanong nila. Nang subukang buksan ng mga opisyal ang mga pintuan ng palasyo, napagtanto ni Michael at ng kanyang kaibigan na sila ay nagkamali ng malubha. Sinubukan ni Michael, ngunit hindi tiyak kung paano naalisin ang guhit. Nang matuklasan niya, ang panulat ay may pindutan na nagpapahintulot sa kanya na burahin ang anumang guhit na ayaw niya. Nang pindutin niya ito, agad na nawawala ang palasyo sa paningin. Muli, hindi makapagsalita ang mga tao. Kailangan nating gumuhit ng pera, sabi ng kaibigan ni Michael habang sila ay nagbabalik sa kanilang hotel. Nagguhit siya ng 200 milyon numero, ngunit hindi ito naging pera. Nananatili lamang itong numero. Kinuha ni Michael ang panulat, mabilis na gumuhit ng mga tumpok ng pera, at sa loob ng ilang segundo, ang silid binaha ng napakaraming pera ang lugar hanggang sa mapuno ito ng tuluyan. Pagkatapos, dumating ang may-ari ng gusali at sinabihan ang mga artistang nag-iwan ng kalat sa labas. Sinubukan ng isa sa mga babae na sumagot, ngunit sumagot ang may-ari, pumasok ka kasama ang isang lalaki, at umalis kasama ang iba. Pagkatapos ay tinawag niya si Michael para bigyan din siya ng leksyon. Ngunit bigla, nakita si Michael at ang kanyang kaibigan na nakasuot ng kasuotang gaya ng clone na inakalang suot ng mayayaman, ipinagyayabang sa buong kapitbahayan. Kinuha ni Michael ang napakaraming pera at sinabi sa may-ari, ito ang renta para sa susunod na 100 taon. Nagulat ang may-ari, walang ideya kung saan nakuha ni Michael ang lahat ng perang ito. Ngunit hindi pa tapos si Michael. Sa kalaunan, nakita siya ng mga kapitbahay na dumarating sa 3 magagarang sasakyan, kasama ang mga babae na nag-entertain sa kanya at nagkukwento ng mga biro. Pumunta siya sa isang nangungunang kumpanya ng real estate para bilhin ang palasyong lagi niyang pinangarap. Doon niya natagpuan ang kanyang ex kasama ang bago nitong kasintahan na ayaw bumili ng villa na nagkakahalaga lamang ng $40 milyon. Lumapit si Michael sa sekretarya at humiling ng 2 palasyo sa pinaka-eksklusibong lugar para sa kanilang dalawa mismo sa harap ng kanyang ex na agad nagsisi sa pagpapakawala sa kanya. Nang gabing iyon, sinorpresa ni Michael ang kanyang bulag na kasintahan na si Eunice sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa bagong palasyo na binili niya para sa kanya. Tinatanong niya siya kung hulaan kung ano ang nasa harap niya. Ang palasyong nagkakahalaga ng $80 milyon. Lahat ay pinag-uusapan ka at ang mga bagay na binibili mo. Medyo nadismaya si Michael na ang sorpresa ay nasira, ngunit nagpapatuloy siya sa selebrasyon. May isang pasilyo na puno ng mga panauhin na bumabati kay Eunice sa kanyang bagong palasyo. At dahil hindi siya makakita, dinala ni Michael ang isang babae na ang trabaho ay ilarawan sa kanya ang lahat, mula sa mga chandelier hanggang sa kung gaano kaganda ang buong palasyo. Nagpropose siya sa kanya sa harap ng lahat ng panauhin, ngunit tinanggihan siya ni Eunice at umalis. Sinundan siya ni Michael at tinanong kung hindi ba siya mahal. Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya. Kaya tinanong niya, kung mahal mo ako, bakit mo ako tinanggihan at pinahiya sa harap ng lahat sa party? Sumagot siya na ginawa niya yon para sa kanyang kabutihan dahil kung magpakasal sila, siya ay mapahiya sa buong buhay niya dahil siya ay bulag at mayaman si Michael. Maaari niyang piliin ang anumang babaeng gusto niya.
Sinabi niya sa kanya na hindi siya mayaman at ang lahat ng kanyang yaman ay nagmula sa kanyang mga likhang sining. Nakilala sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang mga pintura. Ipinaliwanag niya sa kanya ang kwento tungkol sa mahiwagang panulat mula sa mga alien. Nang marinig ni Eunice ang tungkol sa mahiwagang panulat, hiniling niya sa kanya na iguhit ang isang pares ng mata at gawing totoo ito upang makita niya. Nais ni Michael ang ideya at nagsimulang iguhit ang mga mata na eksaktong katulad ng sa isang magandang babae. Hintayin nila na lumabas ang mga mata mula sa guhit at pumasok sa katawan ni Eunice, ngunit sa halip ay lumitaw ang mga mata sa balikat ng kaibigan nila at ito ay nakakakilabot. Mabilis nilang binura ang mga mata upang mawala ito tulad ng nangyari sa villa kanina. Pagkatapos ay nagtataka sila, paano kung iguhit nila ang buong mukha? Lalabas rin kaya ang mukha? Maaaring kasing nakakatakot din ito. Kaya, nagpasya silang iguhit ang buong katawan ni Eunice at iguhit ang mga mata sa kanyang mukha upang lumabas ito sa tamang lugar. Tumagal ng 5 oras upang matapos ang guhit. Nang ito ay matapos nito, hinihintay ni Eunice ng may pagkabalisa na bumalik ang kanyang paningin, ngunit walang nangyayari. Pakiramdam niya ay nagbibiro lamang sa kanya sila, kaya umalis siya sa bahay. Nang siya ay lumabas, bigla siyang nawala sa pintuan at muling lumitaw mula sa loob ng pagpipinta na nakabukas ang mga mata. Nagtagumpay. Nakakakita na si Eunice. Sinimulan ni Michael na ipakita sa kanya ang paligid, dinadala siya sa iba't ibang tour sa buong mundo. Lubos na nagbago ang kanilang buhay. Sa wakas, nakakuha si Michael ng isang eksibisyon ng sining para ipakita ang kanyang mga pintura. Mga likhang sining na dating wala ni sinuman ang pakialam o bibilhin kahit sa pinakamurang presyo. Ngayon, ang kanyang mga pintura ay na-auction at patuloy na tinataasan ang mga bid. Lahat ng ito ay dahil siya ay yumaman at lahat ng tao iniisip niya na dahil ito sa talento sa likod ng kanyang mga pinta. Ngunit ang ideya ay hindi lumilikha ang mahiwagang panulat ng mga bagay mula sa wala. Kahit ang mga mata ni Eunice ay hindi nagmula sa wala. Sa mismong sandali na natanggap niya ang kanyang bisyon, isang sikat na aktres ang biglang nawalan ng paningin sa isang set ng pelikula. Kumalat ang pangyayari sa internet at nagulat ang mga tao, nagtataka kung ano ang nangyari sa mga mata ng aktres. Kahit ang perang ginamit nila sa proseso ng pagguhit ay hindi rin nagmula sa wala. Ang parehong halaga ay nawala sa isang bangko at nakuhanan ng security cameras ang pagkawala ng pera. Naiinis ang mga pulis sa pagtatangkang maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Lee Chong-yi ay nagiging sobrang naiinggit at nagsisimulang alamin kung paano yumaman si Michael. Nang marinig niya ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko, pinagsama niya ang mga piraso ng impormasyon at nakipag-ugnayan sa pulis, sinasabi sa kanila na alam niya isang taong biglang yumaman magdamag. Tiyak na siya yon ang nagnakaw ng pera. Natuklasan ng pulisya na ang mga serial number ng perang ginamit ni Michael para bumili ng mga apartment ay tumutugma sa mga pera mula sa ninakaw na pondo ng bangko. Pupunta sila para dakpin siya at si Roger sa gitna ng isang art auction habang binibili ng mga tao ang kanilang mga pinta. Sinusubukan ni Michael at Roger ipaliwanag na wala silang ninakaw, na mayroon silang uri ng mahika na nagpapahintulot sa kanila makuha ang anumang gusto nila, ngunit hindi nila binanggit ang mahiwagang panulat. Sinasabi nila sa pulisya, humiling kayo ng anumang bagay at ipapakita namin ito kaagad. Humiling ang pulisya ng Ferrari. Humiling sina Michael at ang kanyang kaibigan na huwag silang silipin habang gumagana ang mahika. At bigla, isang pulang Ferrari ang lumitaw sa loob ng himpilan ng pulisya. Nabigla ang pulisya at dahil walang ebidensya ng pagnanakaw, sila ay pinakawalan. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanilang pinto. Sila ay natakot. Akala niya ay pulis na naman pero lumalabas na iyon ay ang dating kasintahan ni Michael, ang materyalistang iniwan siya noon. Binugbog siya ng kanyang asawa, ang pintor na si Lee Chang-yi, dahil sa selos kay Michael. Dumating siya upang humingi ng tawad dahil hindi niya pinili si Michael noon at dahil iniisip lamang niya ang pera. Sinasabi niya sa kanya na papawiin niya ang kanyang kasal at babalik sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Michael na wala siyang nagawang mali sa pag-alis sa kanya. Ano ang maaari niyang gawin sa isang mahirap na lalaki na pinabayaan ang kanilang relasyon at iniisip lamang ang kanyang mga pagpipinta? Sa panahong iyon, ang kanyang ama ay may sakit sa ospital at tunay na kailangan niya ng pinansyal na tulong. Iyon ang ibinigay sa kanya ng kanyang kasalukuyang asawa. Sinabi niya sa kanya na huwag makaramdam ng guilt. Pagkatapos, nagsimulang magbalik-tanaw ang kanyang asawa, nalulunod sa kanyang mga alaala, at isinalaysay sa kanya ang buong kwento ng mahiwagang panulat. Binuksan ni Michael ang kahon ng ingatan upang ipakita sa kanya ang panulat, ngunit nagkaroon ng sakuna. Nagtanim ang kanyang asawa ng nakatagong kamera sa kanyang damit at nakita at narinig ang lahat ng sinabi ni Michael. Ngayon ay alam na niya ang sikreto ng mahiwagang panulat. Samantala, ang pulis ay nagbabasa ng ulat tungkol sa isang Ferrari na misteryosong nawala mula sa isang auto expo. Parehong Ferrari ito na tinawag ni Michael at ng kanyang kaibigan gamit ang panulat. Kaya, diretso ang opisyal sa kanilang bahay. Hiningi niya sa kanila na isuko ang mahiwagang aparato na tumutulong sa kanila at nagbabala na kung hindi, ituturing silang mga magnanakaw. Gayunpaman, dahil wala pang batas laban sa mahika, walang kasong ipapataw kung makikipagtulungan at isusuko nila ang panulat. Hindi nag-atubili si Michael ng kahit isang segundo.
Handa na siyang isuko ang panulat sa pulis. Ngunit may isang problema. Ang panulat ay ninakaw na. Napunta ito sa mga kamay ni Lee Chongi at sinimulan na niya itong gamitin sa tulong ng kanyang mga katulong. Ang unang iginuhit ni Chongi ay isang kamanghamanghang galerya ng sining na palaging pinangarap niyang magkaroon. Pagkatapos ay iginuhit niya ang mga pambansang kasuotan at isang sinaunang palasyong imperial, kaparehas ng disenyo ng mga makasaysayang palasyo ng China na nagsasalakay sa imahe ng pamana ng Chino. Pinagbuklod niya at tinorture ang kanyang asawa. Pagkatapos ay iginuhit niya ang isang magandang babae mula sa pabalat ng isang magasin upang maging totoo upang maaari siyang pakasalan siya. Ang batang babae na nakikibahagi sa isang patimpalak sa kagandahan ay biglang nawala, dinala sa mundo ni Lee Chongi. Lahat ng kanyang ginawa ay nagpapadali sa pulis na hulihin siya. Pinaliwanag ng opisyal kay Chang'e na ang panulat ay hindi lumilikha ng bagay mula sa wala. Inilipat nito mula sa iba, ibig sabihin ay nagnanakaw ka. Sa kabila ng lahat, iginiit pa rin ni Chang'e na wala siyang nagawang mali. Ang ginawa niya lamang ay magdibuho. Pagkatapos ay iminungkahi ng kanyang katulong na gamitin niya ang panulat upang gumuhit ng bagong planeta kung saan maaari silang tumakas sa malayo mula sa pulis. Kaya, iguhit niya ang banyagang spaceship at ito ay lumitaw ng harapan nila. Bumaba ang mga alien, galit at nakakatakot, nagtatanong kung sino ang tumawag sa kanila at nagpapakilala kung nasaan ang kanilang aparato. Sa sandaling iyon, lahat ay nagulat siya nang makita na si Chang'e ay nakakuha ng isang tangke, sumampa rito kasama ang kanyang mga katulong, at itinutok ang kanyon sa mga alien upang lipulin sila. Ngunit ang mga alien ay walang kahirap-hirap na ibinalik ang kanyon ng tangke laban sa kanila. Naging malinaw na ang kanilang pisikal na lakas ay lampas sa kakayahan ng tao. Pinabagsak nila si Chang'e bilang parusa sa kanyang ginawa. Sa wakas, sumuko siya at ibinalik ang kanilang aparato. Ngunit ang isang alien ay labis na nagalit nang makita niyang ang aparato ay binago upang magmukhang karaniwang panulat. Itinaas niya ito sa mukha ni Chang'e at humingi ng paliwanag. Tumayo si Michael sa harap at inamin na siya ang nag-modify ng aparato para magmukhang panulat. Wala si Chang'e sa bahaging iyon. Namangha ang alien sa katapatan at konsensya ni Juan. Sinabi niya na ang planetang ito ay kahawig ng sa kanila kung saan may masama at mabuti. Nagpasya siyang dalhin nila ang kanilang aparato at umalis ng payapa. Ngunit bago sila umalis, humiling si Michael sa alien ng isang huling pabor na isauli ang lahat ng nalikha ng panulat sa orihinal nitong pinagmulang lugar. Pumayag ang alien. At ganoon na lang na ibalik ang lahat. Bawat bagay, kahit ang mga mata ni Eunice, kahit ang mga pipe ng gripo, kahit ang mga damit na iginuhit ni Chang'e at ng kanyang mga katulong, lahat ay naibalik. Napansin ng mga alien na parami ng parami ang mga pulis na sasakyan at mga helicopter sa lugar. Nagiging delikado na ang sitwasyon. Napagtanto nila na ang lahat ng kaguluhang ito ay dahil sa kanila. At dahil ang kanilang spacecraft ay bumalik din sa kanyang orihinal na lokasyon, wala silang masakyan pabalik. Kaya, tumakbo ang mga alien ng napakabilis upang makatakas bago sila mahuli ng mga tao. Pagkatapos noon, inaresto ng pulisya si Chang'e at ang kanyang mga katulong sa kasong pagdukot sa Beauty Queen na hinango mula sa magasin at kinulong bilang bihag. Lumapit din ang asawa ni Chang'e at humingi ng paumanhin kay Michael, sinasabing wala siyang ideya na may nakatagong kamera sa kanyang damit at wala siyang kinalaman sa alinman sa mga pangyayaring ito. At sa ganoong paraan, natapos ang kwento ng mahiwagang panulat. Binalik sa dati ang buhay. Wala nang gustong bumili ng mga pintura ni Michael. Nalaman natin na muling binuksan ni Eunice ang kanyang beauty salon at pinakasalan niya si Michael. Ngayon ay mayroon na silang magandang anak. Iyon ang katapusan ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe.